Hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Naririto muli ho si CJ Vlogger sa kanyang panibagong mga spooking, hugot at sa mga love talk ho. Ngayon po ang ginawa ko po ay is about spoken po siya but mensahe sa mga taong nagmamahal. Ngayon guys, ang pinamagatan ko nito ay kamusta ka, mahal ko? Simulan na po natin ang mensahe ko sa isang taong nagmamahal. At ito na ho guys. Kamusta ka, mahal ko? At sana mabasa mo ito. Nahihiya na ako magpakita sa iyo sapagkat alam kong hindi na talaga. But, kamusta ka na ba? Alam kong hindi pa tayo gaano katagal. Pero bago naging tayo, ang sabi natin, kapag may problema, hindi natin maaayos, magpapahinga lang tayo. Ngunit ngayon, literal na hindi na tayo nakauwi o nakabalik sa isa't isa. I've been thinking a lot for you lately. Matagal ko nang gustong buuhin ang mensahe ito para sa iyo. Siguro, handa na akong simulan. Alam naman natin na mahal kita at kailangan kita. But I don't know na alam ko na alam mo ang hirap palayain ang isang taong minamahal mo ng totoo. Yung taong tahanan mo. Yung taong akala mo siya yun magkakaramay mo sa gitna ng gulo, sa gitna ng sakit, at sa gitna sa mga problema. Yung bang nasasabihan mo ng mga bagay na hindi mo masabi sa aking mga magulang. You were once my safe place, my constant, my person, and now, you are just a memory. I am slowly learning to live without. Letting you go is the hardest part of my life. Ikaw kasi, palagi nagtatama sa akin tuwing mali ako. Mga message ko nakaka-bother dahil maling spelling or mga type ko. Alam ko naman, pero gusto kong tinatama mo ako kasi doon ko napipil na nandiyan ka palagi. Para sa akin, I never loved someone like you. If the start aligned and the same time is right. Sa tamang panahon, sa plano ni Lord, kahit walang kasiguraduhan, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako palaging nag-aantay para sa iyo. I will always wish you the best. Time will find a way to bring us back. But if not, I hope you find the happiness truly deserved. Just happy and just your dreams. Alam kong kaya mo naniniwala ako. Nandito ako palagi at nakasuporta para sa iyo. Hindi mo man makita o madama. Alam mo at alam kong nandito pa din ako at hindi ako mawawala. Pinili lang talaga natin na mangyari kasi baka hindi pa natin panahon. Gusto kong makitang maging matagumpay ka sa lahat ng bagay na ninanas mo o ninanais mong abutin. Mga pangarap mong gusto mong matupad para sa pamilya mo. Sacrifice, mabigyan mo lang ng magandang way at hindi sila ma-disappointed sa iyo. Your success will always makes me proud. Even I'm not a longer part of your journey. Mahal na mahal kita and my words can describe. Kung hindi lang natin hinarap itong pagsubok sa buhay, baka hindi ko maisip na bumitaw din. Siguro, sana ngayon hawak ko pa ang iyong mga kamay. Natutulungan ka
nayayakap ka, at nakakasama ka. Pero sana naisip ko, what if inayos natin? What if nilabanan natin? What if hindi ka nawala? What if magkasama pa rin tayo? What if tayo pa rin? What if hindi natin binitawan ang isa't isa at tayo'y magkahawak kamay pa rin? Lagi mong tatandaan na meron kang ako na masasandalan sa lahat ng problema. At gawin mo itong valid dahil sino ba naman ako para hindi mo makausap, di ba? Wala naman na bago eh. Hindi lang natin mauulit ang mga bagay na tayo lang ang may alam at masasayang nabuo natin. If one day na maisip mong bumalik, nandito pa din ako, maghihintay sa iyo. Bukas ang pinto ko, bukas ang pahina ko para sa iyo at hindi ako magsasara ng pahina hanggang hindi ko makakalimutan ang lahat ng sakripisyong nagawa mo para sa akin. Please, take care of yourself. Share will forever treasure my love for you. Will always remind. Even my greatest white is the greatest love. Walang kayang pumantay sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. And thank you so much for caring. Thank you so much for love. And forever, I love you. My greatest love. Alam niyo po, ang lalim ng mensahe, di ba? Sa isang taong nagmamahal at pilit na or hindi talaga sila ang nakalaan. Kasi may kanya-kanya silang mga pangarap, may kanya-kanya silang priorities sa buhay. Na kahit panandalian lang ang kanilang relasyon. Pero masasabi po natin na nagmahalan sila, kaso lang panahon na po ang gumawa ng paraan sila ay magkahiwalay or hindi sila. Kasi may mga bagay po tayo na mas ginagawang priority kaysa po sa ating nararamdaman. May mga bagay tayo na kailangan natin unahin muna bago ang pagmamahal mo sa isang tao na kahit pag-aano natin siya kamahal. May mga bagay tayo na itinakda para sa atin at hindi natin alam kung talaga ba siya or sino ba siya, kailan ba siya, o hanggang kailan or hanggang saan. Ay, ang sarap magmahal. Ang sarap magmahal na yun, ikaw yung gagawin una sa buhay mo. Yun ikaw yung mamahalin. Ngunit kung talagang mahal mo ang isang tao, kung ano po siya, kung anong pangarap niya, susuportahan mo siya parati. Even nagkakaroon kayo ng gusot or nagkakaroon kayo ng problema, magkahawak kamay pa rin kayo. At walang bitawan upang maabot niya or maabot niya ang kanyang pangarap para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Minsan po mayroong taong ganyan yung bang nag-giveaway siya para sa kanyang taong minamahal. Na kahit gaano niya ito kamahal, pinipilit niyang lumayo muna para maabot or ma-achieve ng kanyang minamahal ang kanyang mga dreams sa buhay. Ang kanyang goal. At meron naman pong nagmamahal na kahit ano pong gawin pagsubok na bating sa buhay nila, pilit pa rin nilang hinahawakan ang isa't isa at ginagawa nilang inspirasyon ang kanilang pagmamahalan na kahit anong pagsubok, kaya nilang lampasan at kaya nilang hawakan ang bawat isa sapagkat yun ang pundasyon ng relasyon nila. Yun ang pundasyon na bubuo para sa kanila. Dalawang klase lang naman po yan
kahit gaano kayo nagmamahalan, kahit gaano katibay ang pagmamahalan nyo, minsan po may kailangan tayong i-priority sa buhay natin. Or mas may isasacrifice tayo alang-alang sa mga tao na kapaligid sa atin. Pero alam niyo po, masarap ang yung mamahalin tayo na kahit anong pagsubok sa buhay, away bati, dumarating yung pagsubok, may mga tukso sa paligid, but always na magkakapit kayong dalawa. Walang iwanan, walang bitawan. Na kahit anong unos, kahit anong bagyo, maging typhoon pa ho yan, as always na nandyan kayo para sa isa't isa. At wala kayong iwanan at hindi mababali ang lahat ng mga pangako ninyo sa isa't isa at ang sumpaan ninyo. Pero alam niyo po ba, nangangarap din akong maging ganito. Yung makatagpo ako ng mamahalin ako. As in, alam ko pong wala akong forever. Together, yala. Together ho meron. Ayun, makatagpo ako ng gano'n na one day, ako naman ang ipa-priority. Hindi ako yun magiging second choice lang. Kasi sa isang tao, masakit po yun maging second choice ka lang. Or yung kahit ikaw lang sa buhay niya, pero meron siyang priority na dapat niyang gawin para sa sarili niya. Or para sa kanyang mga pangarap na kailangan niyang abutin. Ang kanyang mga dreams na kailangan niyang maabot para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili. Di ho ba? Pero masarap po magmahal yun na ikaw yung gagawin niyang priority or magiging challenge siya sa inyong relasyon. Yung bang kahit anong pagsubok, anong away, anong pagkukulang natin, kayang i-accept tayo. Yung po ang totoong tunay na pag-ibig. Totoong pagmamahal, na kahit anong unos, anong bagyo, kaya-kaya tayong niyang isanggap ang sarili niya. Di ho ba? Hi, sana one day ganito at makatagpo ako bago man ako maging senior. I hope so. Mamaya ugod-ugod na ako, may tungkod na ako eh. Wala pa akong forever. Char. Joke lang mga baby at mga nods. Thank you so much everyone sa walang sawa po ninyong pagsusupport sa aking channel. At sana po may matutunan kayo sa aking short story about sa love. About sa taong i-give up ang lahat. Lalong-lalo na ang kanilang pagmamahalan para sa kanilang pangarap at para sa kanilang pamilya. Hanggang dito na lang guys at maraming po salamat. Thank you. Bye-bye!